And when you're trying to save money by cutting costs, yung marketing expenses nyo, you're not actually saving money. You're technically losing profit. Kailangan marunong ka mag-ads. Hindi lahat nakasalalay sa ads. May pumasok na mga customers, may pumasok na mga bagong clients. Walang kita. Hi guys! Welcome back to Budge Speaks Podcast. This is me, AJ Perez, your host. Today is a very special day kasi kasama natin yung isa sa mga iniidolo ko when it comes to social media advertisement. So grabe itong taong to. Dati ko itong pinapanood sa may YouTube. There's a lot of online courses na binibigay nitong taong to. Sobrang valuable for free. And now, I had the chance na syempre makausap at nabisita nitong taong to. No other than syempre, Sir Jay Gregorio. Brother. Thank you for inviting. Yes, Brother. Grabe, no? So, salamat sa pag-invite dito sa ating Budge Speaks. Jay, para lang din sa mga viewers natin na syempre hindi pa masyado nakakilala sa'yo or bago ka nakita dito sa profile ko, can you please give a brief introduction about yourself and what you do? 2015, yun yung time na nasa abroad ako, sa UAE. Doon ako nag-abroad. And then, dahil sa kagustuhan ko na magsimula ng negosyo, nag-aaral na ako online. So, nag-aaral na rin ako ng mga marketing. And ang challenge dun sa abroad kasi yung limited yung oras natin. And then, ang nangyari, nung umuwi ako ng Pilipinas, 2016, doon ako nagsimula na magnegosyo. So, ngayon, nakabase ako sa Cavite. And then, nung umuwi ako ng Pilipinas, I tried multiple businesses, mga traditional, may mga online. Some yung mga nag-succeed, some is naging failure. Pero sa akin, yung failure na yun is a lesson. So, marami kong natutunan dun sa mga pag-try sa pagnenegosyo. And right now, ang ginagawa ko, natutunan ko kung paano ko siya may share sa mga kababayan natin. Especially kapwa ko OFW before. Kasi sabi ng kaibigan ko, tinanong ko, ano yung estudyante ko siya na nakabase sa UAE, ilan na ba yung OFW dyan sa UAE? Sabi niya, approximately mga 800, ganyan, 1,000. Ang dami pala. 800,000, yes. Sabi niya. Sabi ko, ang dami, no? So, ibig sabihin, okay, magandang kita doon. Pero syempre, na-realize ko kasi kapag ikaw meron kang enough skills sa sarili mo, din sa sarili mo, na mag-for good, pag nakaipon ka na, magsimula ng negosyo, and ang kagandahan doon, kasama mo yung mga mahal mo. Kasi majority naman no? When people work abroad, it's because of, syempre gusto nila na mas malaking income compared kapag dito sila nagtrabaho sa Pilipinas. Pero ang ending is nobody's gonna work abroad for life So at some point, talagang kailangan mo matuto ng side hustle or matuto mag-business para pag umuwi ka dito is, alam mo yun, medyo may advantage ka or chance ka na hindi ka na bumalik doon kasi marunong ka na mag-business dito. Tama. And one thing para maging successful ang business, especially during this digital times, no, sa social media, is talagang kailangan marunong ka mag-ads. Yes. Okay? Para dun sa mga hindi pa masyadong familiar, can you describe or explain yung importance or ano muna yung ads? Okay. Yung, especially Facebook ads, which is parehas tayong medyo gamay na natin to. So for those people na hindi pa nakakapag-try, meron silang sariling business. Tapos, Jay, bakit ka kailangan mag-ads? Para saan ba yung ads? Di ba gastos lang yan? Can you explain it para sa mga viewers natin? Ads basically, ang concept nito is parang pushing people to introduce your business. Kung ano man yung negosyo mo. So, ang kagandahan kasi sa paid ads, pag-usapan natin paid ads, is meron kang total control dun sa mga taong gusto mong makakita dun sa negosyo mo. Mm-hmm. Unlike social media marketing na content marketing, massive content, organic marketing, hindi mo na-filter yung mga taong nakakakita. Sa ads, highly targeted. Diba? Sa settings or sa targeting ng ads, very specific, pwede mong ipakita to sa mga taong business owners. Pwede mo tong ipakita sa mga taong naka-base dito sa country na to or sa city. Sobrang powerful niya, kailangan nyo lang maunawaan na yung ads is hindi siya ganun kakomplikado. Yun yung lagi kong sinasabi sa community ko. Kumbaga, yung success mo, hindi lahat nakasalalay sa ads.
tutulungan ka lang ng ads mo para ipakita yung negosyo mo. And what's next? Kaya napag-usapan nga natin kanina, brother, is hindi tayo magpo-focus more on technical, hindi rin natin pag-usapan more on ads lang. I-share din namin sa inyo yung mga tips na and strategy na magagamit nyo when it comes on sales and marketing. And siguro medyo balikan lang natin, yung kanina. Kasi there's a lot of people who are doing business nowadays. Kasi na parang akala nila na enough na meron silang social media presence by just creating a Facebook page. Yeah. Minsan doon natatapos yun. And I like yung sinabi mo kanina na parang hindi enough na meron ka lang Facebook page and you just create contents. Kasi 'di ba normally yun yung nauuso ngayon na gawa ka lang ng Facebook, gawa ka lang ng Instagram, gawa ka lang ng TikTok, bombahin mo lang siya ng contents mo. Yeah. Magiging successful na. 'Di ba? Actually it works. Yes. But sobrang laki ng pwedeng maitulong kapag marunong ka mag-ads dun sa business mo. Yes. Tama? So, parang ganito lang din kasi yan eh. If meron kang social media business page, okay, for example, sa Facebook, meron kang bagong tayo or bagong open na coffee shop. Kapag meron ka lang social media page is, syempre, ang una mong gagawin para magkaroon ng mga views yun or reach, kung tawagan, para makaabot yun dun sa mga users, is kailangan followers muna sila. Yes. Kailangan i-like muna nila. The other way, kapag marunong ka naman mag-ads, bro, ano yung magiging effect kapag marunong ka naman mag-ads? Kapag marunong kang mag-ads, ang magiging tulong sa'yo sa traditional brick and mortar business mo and gagamitan mo siya ng paid advertising on Facebook, ano siya tingnan mo siya as a funnel. So, una, kapag bago ang page mo, wala pa yung likes, wala pang mga taong nakakakita, wala pang masyadong nakakaalam na may negosyo ka pala. Kapitbahay mo lang, di ba? So ngayon, pag gumamit ka ng ads, merong tinatawag na funnel ang ads. Yung pinaka-top of the funnel ng ads, objective. Mapapansin nyo to, yung iba hindi to nakikita. Meron dong objective na awareness or brand awareness. So ang pinaka-goal ng objective na yon is ipakita sa as much as possible sa mga tao. So maraming tao yung makakakita. Kaya meron siyang ganung objective. Ngayon, sa middle nun, makikita mo na dyan yung mga objective like people papunta dun sa send message, page inbox, and sa pinaka, bottom niya, nandun na yung sales or conversion. Kapag sa organic marketing lang yung gagamitin mo, ito yung parang kailangan mo pang ipalike sa mga kilala mo. Diba? Uy, friend, like nyo naman yung page namin para makita nila yung content mo. But in the other way, when you're trying to use ads, is you don't need to do that. Kasi kahit konti lang yung likers ng page mo, as long as you have paid advertisement and choose the right objective. Kunyari, gusto mo ng brand awareness, sabi mo nga, is magkakaroon ng brand awareness yung business mo by using that ads. Yes. Special example, naka-base ka sa Quezon City. And then, ang mga tao na gusto mong pakitaan is nasa specific radius lang or ng area or pwede rin naman city like Quezon City, Parañaque, Metro Manila, pwede yung i-target yan specific. So kung ang business mo nasa location na yon, so ang itatap mo muna yung mga tao malalapit doon. So doon mo muna i-introduce yung ads mo. Doon ka magrara ng campaign. So ito yung parang tinatawag natin sa ads, we're in demographics. Yeah. Kung tawagan, no? Kasi you choose it kung ano yung location ng person na gusto mong targetin. And I believe aside from the location is you could also target the gender. Yes. 'Di ba? And then the age. Age. So when it comes to demographics, alam ko yung tatlong yun eh. Yeah. Baka may interest, demographics, and behavior. Yes, yun. Common misconception ng tao, especially ng business owners. I'm sure meron ka rin mga dun sa community nyo na magsasabi na bakit pa ako mag-a-ads? Parang gastos lang yun Paano mo sa kanila pinapaintindi yung importance ng ads na hindi siya gastos? Kung gagawin mo yung traditional na pamamaraan ng pagpopromote ng negosyo mo, like mamlayers ka, kumausap pa ng mga strangers, manual yung gagawin mo, nag-i-invest ka pa rin doon ng una time, pangalawa money. And kung mag-a-ads ka ngayon, mas shortcut mo lang at masasave mo yung time, gagastos ka ng pera, but tingnan mo yung gagastusin mo na yon as an investment sa negosyo mo. Kasi may balik. Yung nilalabas mo na paid advertising budget sa negosyo mo, meron yung ROI. But syempre, kailangan yung maunawaan yung data ng negosyo nyo. Hindi kasi pwedeng bara-bara lang magraran ka ng ads tapos wala kang specific goal na gustong ma-achieve. Bakit ka ba magraran ng brand awareness? Ano bang goal nun?
Bakit ka ba magrara ng send message campaign? Ano ba ang goal niyan? Or bakit ka ba magrara ng traffic campaign? Ayan, traffic, ibig sabihin, papunta dun sa mga website. Kung meron kang website, merong traffic campaign ang Facebook ads. Bakit ka ba magrara ng sales or yung conversion? Ano bang goal mo? Magkano ba yung benta ng 10,000 budget mo? Parang ganon. Kailangan specific din yung goal para yung misconception nila na tinitingnan nila na gastos to kasi hindi nila nakikita yung ROI na babalik. Tama. And normally, when we say Facebook advertisement, it is also a part talaga naman ng marketing expense nyo as a company. But, ito lagi ko sinasabi, especially us, parang kumuha rin kami kasi ng mga clients which are business owners, no? And parang hesitant din sila gumastos sa ads kasi parang nagtatanong sila magkano ba yung ad budget na kailangan. Okay. So, ako lagi ko sinasabi sa kanila that Facebook advertisements are part of your marketing expenses. Yes. And when you're trying to save money by cutting cost, yung marketing expenses nyo, you're not actually saving money. You're technically losing profit. Yes. Diba? Kasi, yes, nabawasan mo yung, imbes na gumastos tayo sa advertisement mo ng 50,000, ginawa mong 10,000 lang yung ad budget mo. Yes. Which is, okay lang naman talaga. Pero kung titingnan mo, nakabawas ka ng 40,000 doon, pero yung nawalang sales sana sa'yo, kung ginawa mong 50,000 yon or kung ginawa mong 100,000 yon, mas malaki yung nawala sa'yo. Just if, kung marunong ka talaga nung ginagawa mo. Technically, Facebook ads is not an expense rather than, gusto ko yung sinabi ni Jay, which is an investment eh. Maglabas ka ng 10,000 sa ads, pero yung ROI nun, ilang times naman yung balik. It depends sa negosyo mo and profitability. Yes. Talking about return on ad spend. Ito yung normally na nakikita ng mga technical people dyan, yung mga kasama namin sa e-commerce, mga kasama namin sa mga Facebook ads ng mga courses, no? May mga kakilalang mga other coaches dyan. Let's talk about ROAS. Okay, yung return on ad spend. Pwede mo ba kaming sharean ng isang very inspiring story kung saan napakaganda ng ROAS ng either one of your clients or your own business or someone you know na nakakawaw talaga? Parang ganito lang yan. Naglabas ka ng 10,000 and then may bumalik na 10,000. So, magkano yung ROAS nun? Break even. So, 1. Okay? So, parang walang kita. Pero kung titingnan mo, may pumasok na mga customers, may pumasok na mga bagong clients. Okay pa rin sa akin kahit na 1 yung ROAS ko. Pero may mga clients ako, of course, and even me, na minsan merong 5, minsan merong 10 or more than pa yung ROAS na na-achieve. Naalala ko way back 2020, pandemic, ayan. So, dati kasi nung pandemic, talaga nasa bahay lang tayo. Ako, I try to check kung ano yung pwede kong maibenta sa online. Kasi that time, usong-uso yung e-commerce. So, isang item na nakita ko na in demand is yung pagbebenta ng computer table sa mga bata. So, approximately yung ROAS doon is parang 30% yung naging net margin. So, parang ataas din ng ROAS doon. So, ibig sabihin, nag-ads ako, kaya ako nagkakuha ng ganong kalaki. Hindi ako magkakaroon ng sales, hindi ako makakaroon ng benta or kita kung hindi ako nag-paid ads. Kung manual ko lang siyang gagawin. Pag sa real estate ito, hindi natin makikita kaagad yung balik ng paid ads. Kasi karamihan sa mga nasa real estate na nakausap ko, tuwing kailan or kapag may nagbayad na client, gaano katagal na kukuha yung commission. Yung iba, sabi nila 3 months, 6 months, meron pang 1 year. So tingnan nyo yung return ng ads nyo in a long term. So ads ka ngayon, let's say 30,000. Let's say sa 30,000, meron kang mabenta na isang unit. Let's say yung unit na yon around 10 million yung property. Sa 10 million, magkano yung kinikita mo dyan? Malaki. 3%, 2.5%. So tingnan mo, pag nakuha mo lahat yan, naggastos ka ng 30,000, pero ang bumalik is 10x. After 1 year, profitable ka. Parang gumastos ka ng 10,000 tapos ang bumalik sa'yo is 100,000. Yeah. Just by using the proper advertisements. Yes, oo. Yes. Kasi sa amin dati, naalala ko when we were in Monster Wings before, ang ad spent namin per day is around 20,000 pesos. Wow. Technically, we're spending around 600,000 a month. A month. Solely on Facebook advertisement lang. Okay. Pero yun din yung kalakasan namin. Ang bumabalik sa amin is around 6 to 8 million per month na worth of franchisee.
siguro mga around 10 franchises halos yung dumarating sa amin nun. What's good about ROAS kasi, especially if you have a brand, hindi lang yung bastang normal na e-com ha. During that time, kung makikita mo, ang laki ng ad spend namin. Pero bakit? Siguro more or less times 10, times 20 yung ROAS namin. But during that time kasi, is after you franchise, is you continuously order products pa rin sa amin. So technically, hindi lang yung one time na payment yung nirowas namin sa'yo. Kundi binibilang din natin yung lifetime customer value kung tawagin. Normally, ganun yung tinitingnan dun sa mga coffee shop or some other businesses is tinitingnan lang nila is magkano ba yung ginastos mo sa ads and then magkano yung kinita mo. Some business owners doesn't know that even though mag-break even ka man or kahit malugi ka pa, kung mataas yung lifetime customer value mo, is panalo pa din. Yes. Jay, tanong ko sa'yo, no? If there's someone out there watching, tapos, out of the blue, okay, nagkita kayo sa elevator. Sir Jay, ikaw yung napanood ko sa vlog ni Sir AJ. Gusto ko na matuto mag-ads. Ano sasabihin mo sa akin? Ang una kong itatanong sa'yo is, ano yung goal mo? Bakit mo gustong mag-run ng ads? Kasi yung mga nagra-run ng ads ngayon, iba-iba ang goal eh. So kapag hindi kasi specific ang goal mo, bakit mo gagamitin yung ads mo? Sayang din. So sayang din yung investment mo para dun sa pag-run ng ads. Ngayon, kapag clear sa'yo, okay, gagamitin ko yung ads kasi meron akong ganitong negosyo. Gusto ko ng maraming sales sa brick and mortar business ko. Meron akong online business. Gusto ko ng maraming leads. So, depende. Pwedeng sales, pwedeng leads, or kung ano man yung goal mo. Ngayon, hindi ko sa'yo maituturo ng eto yung kailangan mong gawin. Kasi ang Facebook ads, guys, kumbaga, continuous learning siya. Kumbaga, walang katapusan eh. Sa pag-aaral, ganun din eh. Kung lawyer ang pinasok mo, architect ka, ngayon, kapag architect ka, kailangan marunong ka na ng AutoCAD. Yung advanced na technology na, hindi na yung drafting talaga, manual. So, ganun din sa Facebook ads. Tingin ko na kailangan continuous yung pag-learn natin. Alamin mo yung basic, yung mga campaign, yung mga metrics na napag-usapan natin like ROAS, cost per lead, cost per purchase, and so on. Pero ang ma-advise ko sa'yo kung ganon, continuous dapat yung learning mo. Hindi mo mamamaster ang Facebook ads. Matututunan mo siya based on your experience. Kasi hindi ka bibigyan ng actual data ni Facebook na ito yung kailangan mong gawin specific para maging successful ka sa Facebook ads mo. Facebook ads is available to anyone. But running Facebook ads is not equal. Kunyari may mga viewers tayo na magtatanong, Sir, ano ba yung pinaka-laging ginagamit when it comes to Facebook ads? Yeah. When it comes to, siguro, pwede kong sabihin, ginagamit in terms of creatives. Kasi Sir Jay, marami akong nakikitang ads eh. Yung mga sponsored lumalabas, di ba? Yeah. Minsan may picture. Yeah. Minsan may video. Minsan may parang carousel, yung parang maliliit na box, di ba? Sir Jay, ano ba yung pinaka-okay para sa'yo? Or pwede mo ba akong bigyan ng advice if magsisimula ako mag-ads? Ano yung dapat ko gamitin? Okay. Unahin natin yung common. Karaniwan na ginagawa ng iba is yung pagbo-boost. Guys, may makikita kayo na ba sasabihin, wag kayong mag-run ng boost, ganyan. Pero, bakit ginawa ni Facebook yung boost post? Ginawa yung para sa mga beginner. Ginawa yun para matutunan mo yung basic ng Facebook ads. Kasi ilang tap lang yun, di ba? Boost post, click budget, then boost. Okay na. Walang ka-effort na. So ngayon, may ads ka na yung ng 5 mga days. existing post mo lang kasi ang napopost mo doon. So pwedeng nag-post ka ng video, nag-post ka ng picture, photo, then okay na. Ngayon, kung magraran ka ng ads, yung pinaka-best talaga at kung seryoso ka sa pagraran ng ads is gumamit ka ng ads manager or business manager. And then, example, gusto mo ng send message. Gusto mo ng maraming inquiry sa page Maraming mo. Maraming mag-i-inquire. Anong goal mo? Mag-run ka ng send message. Kasi ipapakita ni Facebook yung ads mo sa mga taong mahilig mag-click ng send message. Or possible, yung mga taong mag-i-inquire sa'yo. Kung ang goal mo naman is papunta dun sa website mo, meron kayong website, company website, gusto mo silang ma-lead doon, mag-run ka ng traffic campaign. Okay? Kung awareness lang naman papunta dun sa website. Pero kung gusto mo talaga benta, targal ko tong inal. And based on my experience talaga, ang pinaka-most profitable campaign, objective sa Facebook ads is sales conversion. Kaya nga sales, di ba? Ibig sabihin, yung ads mo, ang goal niyan is bigyan kanya ng benta. Pero sabi ko nga, hindi enough ang ads.
paano ka magkakaroon ng benta? You need to have a website, an online store para doon. Kahapon, meron akong ginawang content. Share ko lang. And I have a tool kasi na pan-track ng mga Shopify store, international. Nakalalaman ko yung sales nila. Not accurate 100%, mga 90%. Pero, yung isang product ni is nag-average sila ng 6 to 10 million a day sa UK pa lang. Dollars yun. Sa peso na, Peso na ko na. UK alone, hindi pa kasama yung US. Tapos, ang maganda doon, nakaran yun as wala pa yung ads. Wala Kasi, pang ads yun. Organic pa. Organic pa lang yun eh. Ngayon, sa business mo, kung mag-a-ads ka, mas mata-10x mo yung results na yun. Pero hindi na niya kailangan na magkaroon ng ads. Yung kaibahan ng mga brand na talagang kilala na, influencer, optional na lang sa kanila yung pag-run ng ads. Pero sa atin, mga SMEs, mga nagsisimula, kahit yung malalaking business sa atin ngayon, still, mas kinukonsider nila na maglaan ng malaking budget sa paid advertising sa social media, unlike sa mga traditional na newspaper, TV, commercial, and radio. Kumbaga, nagbago na yung marketing budget nila. Kasi mas may demographics ka, mas may data ka once you use paid advertisement on social media. Pag sa TV, nakita mo yung hamburger, masarap, hindi mo pwedeng kainin yun eh. Sa Facebook, pag tinap mo, pwede ka na mag-order online. And as an advertiser, hindi mo kasi, kunyari, yung old school pa, maglalabas ka ng commercial, ako may-ari ng sige, palabas natin si yan. Hindi mo naman makukuha kung sino yung nakapanood nun eh. Yeah. Kung ilang taon yung nakapanood nun, anong oras nila napanood. So, technically, you don't have enough data to back up kung ano man yung mga susunod mong gagawin when it comes to your marketing. Unlike in Facebook advertisement, you have this enough data that you could read na makikita mo, yung mas madalas pala nag-i-inquire sa amin, karamihan babae. Yeah. So, if mas maraming babae yung nag-e-engage dun sa mga Facebook page ninyo or sa business ninyo, you'll be actively creating marketing campaigns that will entice women more than men. Diba? Kunyari, maglalabas ka ng mga products, is alam mo na mas madami nag-i-inquire dito, puro babae. Medyo mas maglalabas ka ng product na medyo mas inclined pang babae. Kasi we all know that, syempre, women are mas ma-shoppy sila eh. Mas ma-payday sale sila eh, no? So, compared to us na mga lalaki, ako, bihira ako gumamit nun. Ewan ko sa'yo. Yeah, kaya nga yung mga big brands sa mga online store nga sa atin ngayon, yung mga ambassador nila, mga babae. Babae. Ng mga artista. Diba? And kahit makita mo yung mga parang bestsellers nila na kategory, lahat puro pang babae. Beauty, makeup, wellness. This is how legends are made. Kung magaling ka kasi na advertiser, hindi ka lang dapat magaling dun sa pag-set up ng Facebook ads. Kailangan magaling ka rin sa pag-create ng creative. Kahit gaano kaganda yung ads mo, if pangit yung product mo, bro, huwag ka mag-focus dun sa ads, sa pagpapaganda ng ads.